Kumpirmado na ang mga makakalaban ng Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kakayanin kaya nating makasabay rito? Ang mga makakasama ng Pilipinas sa Group A ay ang Georgia at Latvia, habang nasa Group B naman ang Brazil, Cameroon at Montenegro. Sa unang tingin parang hindi naman sobrang sama ng grupo ng Pilipinas compared sa ibang groups na kasama ang Spain, Slovenia at iba pang kilabot na bansa sa international basketball. Pero huwag tayo pa-deceive doon dahil halos ganon din naman ang hirap nito para sa Pilipinas. Unang round pa lang kasi kasama na natin ang host country na Latvia at on fire ang kupunan na ito ngayon. Tandaan nyo, kahit na injured si Porzingis ng World Cup, nilaglag nila sa first round ang itinuturing na contender sana na France. Then sa second round pa, mas matindi ang pinabagsak nila, ang defending champions ng World Cup na Spain. Kaya naman nakaabot sila ng Pilipinas para sa final phase bago bumagsak sa kamay ng Germany. Pero natalo lang sila ng 2 points kontra sa naging kampiyon kalaunan ng tournament. Ganong kainit ang Latvia ngayon at for sure ay mataas din ang confidence nila papuntang OQT, lalo't home court nila at isa pa sila sa mga may maiingay at passionate na mga fans. Kaya kung magiging totoo tayo, number 2 spot na lang talaga ang paglalabanan sa Group A. Kakayanin kaya nating talunin ng Georgia para makaabante. Ang World Cup nakaabot ng second round ng Georgia bago matalo sa Germany at Australia. Hindi rin talaga basta-basta ito. May dalawa rin silang NBA players nun, sina Bitadze at Mamo. Realistically, tayo rin ang dehado kontra sa kanila. Kaya first round pa lang ay siguradong mahihirapan na ng matindi ang Gilas Pilipinas. Ngayon, sa tanong naman sa mga NBA players, ayon sa FIBA, gaganapin ng July 2 to 7 ng OQT. So magiging available ang mga NBA players niyan. Mga June lang kasi finals na, kaya nagpapahinga na ang karamihan nun. Kaya maaaring may mga maglalaro sa kanilang mga national teams. Ang mga may chance siguro ay sina Luka Doncic, Lauri Markkanen, DeAndre Ayton, maging Hernan Gomez brothers at sina Porzingis at Bertans, lalo't host ang Spain at Latvia. Marami pang iba, magmamatter lang kung sino ang mga interested at willing ibigay ang parte ng pahinga nila sa off-season. Sa nagdaang mga taong kasi compared sa World Cup at Olympics, mas marami ang nagbe-beg off na NBA players sa mga Olympic qualifying tournaments. Samantala si Jordan Clarkson naman, malamang maaga ring magpapahinga ang Utah Jazz ngayong season. Pero ang tanong, pwede ba siya? Lalo binigyan niya na ang malaking parte ng off-season niya sa Pilipinas this year. Tanong din kung interested ba ang Gilas na kunin siya, given ang mababang tsansa na tayo ang magwawagi sa tournament. All or nothing lang kasi talaga tong OQT. Olympic ticket lang ang pinaglalabanan. Kaya magiging worth it ba ang ibabayad kay JC para sa dalawa o mahigit na games on top ng iba pang gastos sa team? Sila makakasagot nun. Hopefully sa time na ito ay available na rin si Justin Brownlee. Magda-December na, 7 months na lang OQT na. So kung mapatawan ng mas mahabang suspension nun si Brownlee, wala rin siya. Kaya sana ay mas maikli ron. Sa composition naman ng team, makikita pa sa availability ng mga players. Yung mga B-League boys, malamang magiging available yan dahil May June lang, pahinga na rin sila. Lalo maghahanda rin ng Japan para sa Olympics. So pwede siguro maglaro sa Gilas sina Edu, Soto, Ramos, Tamayo, Parks, Wright, Abarientos. So kung sino-sino pang gugustuhin nilang tumulong sa team as long as healthy ito at gusto rin. Yung PBA naman ginagawan din ng paraan kapag kailangan talaga. Malaking tulong din kasi sila Junmar at iba pang PBA players sa national team kung sakali mga asintahin talagang mag-compete sa highest level. Pero let's see pa rin, di ba? Yung huling OQT, mga bata lang ang naglaro Dumaayos pa rin naman ang performance nila nun. Patunay na malaking bagay ang preparasyon. Yon, so ngayon masasabing mahihirapan ng matindi ang Pilipinas sa OQT. Suntok sa buwan ng Olympic ticket, sabihin na natin ngayon pa lang. Kakailanganin talaga rito ang maayos na preparasyon, good set ng players at coaches. At kahit ngayon baka hindi pa rin enough para makuha ang Olympic ticket. Pero still, laban pa rin para sa better chance.